1851 Camden Vision. Isang proof po yun na hanggang 1851 naniniwala si Ellen White. Through the vision, nakita daw niya na ang sarado na ang pintuan ng awa. Biruin mo hanggang 1851. Kaya huwag kayong magagalit sa amin, ha? Ang dala namin, healing. Ang dala namin, healing. Pinagagaling namin ang inyong spiritual state kasi malala po talaga. Dahil hindi nyo kasalanan niya, mga members. Hindi nyo kasalanan. Biktima lang po kayo ng scam. Ha? LNG White is scam. Sanctity Doctrine is scam. Ang dulot yan ay kapahamakan. In fact, Brother Toto, dito sa sulat ni Crosier, after he left the Adventist Church, umalis ka agad siya. 1 year lang siya nagsabat, pero hindi siya ganun kakumbinsi. After a year, sumulat siya kay Daddy M. Canright. Si Daddy M. Canright, 28 years na theologian, debater ng Seventh-day Adventist. Kaya nakaka-relate ako kay Canright Kasi pareho kami ng image ba? Kumbaga, defender ng Seventh-day Adventist. Mas mahaba lang siya ng 4 years kaysa sa akin. Nung umalis na si Crosier, sumulat siya kay Canright. Wala na rin si Canright sa Adventist noon. Sabi ni Crosier, Elder D. Ann Arbor, Mitch, December 1st, 1887, Elder D.M. Canright. I kept the seventh day nearly a year, about 1848. In 1846, I explained the idea of the sanctuary in an article in an extra double number of the Day Star Cincinnati O. The object of that article was to support the theory that the door of mercy was shut, a theory which I and nearly all Adventists who had adopted William Miller's views held from 1844 to 1848. Yes, I know that Ellen G. Harmon, now Mrs. White, held the shut door theory at that time. Truly yours, O.R.L. Crosier. That time, nako, meron pa palang sipa ito. Bukod sa in-endorse ni Ellen White to her alleged vision na true light coming from the Lord, yung article na sinulat ni Crosier na anti-atonement on the Calvary. Ito pa, sinabi ni Crosier, at ito hindi nyo marinig ngayon sa mga Adventist. Hindi nyo marinig ngayon sa mga scholar, sa Ellen White Estate, hindi nyo marinig sa Biblical Research Institute, yung sinabi ni Crosier. Kasi siya gumawa, hindi alam niya kung sinulat niya. Ano daw po ang layunin? Ba't niya sinulat itong nasa Daystar February 7, 1846? The object of that article was to support the theory that the door of mercy was shut. Ano yung sabihin nito? Sinusuportahan pala ng article na yon ni Crosier yung paniwala ng mga Adventist noon na tapos na at sarado na po ang pintuan ng awa at kaligtasan sa mga tao noon na nag-reject sa teachings ni Miller. The close of probation. Na, ito po, nakakalungkot. Dinidinay ngayon at ayaw ipakita sa inyo na mga leaders ninyo at mga pastor ninyo dyan sa AYAS. Pastor nyo sa AUP, alam niya, pero sayang yung sweldo at pakinabang, laki-laki pera nila dyan pag ini-invite sila sa mga church. Kaya, hindi na sasabihin sa inyo, pero ngayon kami, taos puso po namin sinasabi sa inyo, meron pong problema talaga. Yung palang object ng article na yun ay para po suportahan na sarado na ang pintuang awa noong 1844. Ngayon, dinideny ng mga Adventist, sinasabi nila, si Ellen White hindi niya, noong 1844, December, nakakita ng first vision, doon, iniwan niya na yan. Nagbago na isip niya. Pero sabi dito ni Crosier, si Ellen White, believer siya. Tapos na ang pintuan ng awa from 1844 to 1848. Kaya sabi niya, the shut door of mercy, a theory's eye, and nearly all Adventists who had adopted William Miller's view held from 1844 to 1848. In fact, later on, malalaman natin, si Ellen White mismo, hindi lang hanggang 1848, hanggang 1850s, naniwala si Ellen White na sarado ang pintuan ng awa. Kaso, yung mga bayarang pastor, Biblical Research Institute, mga scholar nila, binayaran sila para i-hocus-pocus ang history, itago ang katotohanan, gusto lang palabasin na noong December 1844,
ay nireject na ni Ellen White yan. No, it's not true. Dahil si Ellen White naniniwala pa rin 1845 darating si Jesus. Naniniwala pa rin 1849 darating si Jesus. 1850s tinanggap niya yung theory ni Joseph Bates, yung 7-year theory na from 1844, you have to count 7 years from 1844. Doon daw darating si Jesus. Eto hindi pa nagtapos ng 1844, meron pa 1845 Yes. at October 1851. Ha? Kasi noon ito. Ito na. Sabi dito sa libro na Joseph Bates, the real founder of Seventh-day Adventist, na sinulat ni George Knight. Si George Knight, kilala to. Authority to, historian. The early Sabbatarians had not been adverse to date setting. In September 1845, James White firmly believed that Jesus would arrive in October of that year. Yet, a few days before the time passed, James recalled, the young Ellen Harmon saw and visioned that we should be disappointed, and that the saints must pass through the time of Jacob's trouble, which was future. Bates had concluded that the pre-Advent judgment would last 7 years and would conclude in October 1851, at which time Christ would return. Biruin mo, James White, asawa ng propeta, naniniwala daw na September 1845, babalik si Jesus. Kung totoong propeta si Ellen White, ba't di niya kinurik asawa niya? Kaya nga yung mga Adventist na nag-asawa, nung year na yon bago October 1845, sabi rito, pinapadalitan ni James White nung mag-asawa. Kaya sabi ganyan, nahulog ka sa pakanan ng Diablo. Kaya sabi ko, tama yung nasabi sa Bible, yung mga espiritu ng demonyo, aral, ay pagbabawal yung pag-asawa. Pumasok to Ayan. Ha? Yes. Pasok na. And a few days before the time passed, sabi rito, Ellen Harmon saw in vision that we should be disappointed and that the saint must pass through the time of Jacob. Huli na kung kailan na lang, ilang araw lang bago matupad, doon lang nagbawal si Ellen White. Pero matagal na pinapangaral na ito. Ibig sabihin si Ellen White na nagoyo rin. So kung totoong propeta siya, ba't siya nagogoyo? Ito matindi. Pero si Joseph Bates, hindi sumuko, hindi siya tumigil ng 1845. Meron pa rin siyang theory. Bates had concluded that the pre-Advent judgment should last 7 years and will conclude in October 1851, at which time Christ would return. Ano sabi ni Bates? Noong 1844, pumasok si Jesus Christ sa most holy place. At siya mag-i-stay doon ng 7 years. After 7 years, tsaka siya babalik. Alam niyo ba, sinuportahan to ni Ellen White at ni James White. Pero dito sa libro ni George Knight, November 1850, sinaway daw siya ni Ellen White na mali daw yun. November 1850. Pero alam niyo, meron akong writings ni Ellen White bagong mag-November. It was June and September, kung saan sinuportahan niya yung theory ni Bates na 7 years matatapos na at babalik na si Jesus noong 1851. Halimbawa, sa early writing 64-67, in a view given June 27, 1850, my accompanying angel said, time is almost finished. But now time is almost finished, and what we have been years learning, they will have to learn by the few months. Sabi naman niya dito, no September 1850, some are looking far off for the coming of the Lord. Time has continued a few years longer than they expected. Therefore, they think it may be continue few years more. I saw, vision to, I saw that the time for Jesus to be in the most holy place was nearly finished. And that time can last but a very little longer. Nakita daw ni Ellen White sa vision niya noong September 1850 na yung pag-stay ni Christ sa most holy place na years, malapit na matapos. Kasi sabi nga ni Joseph Bates, 7 years lang siya sa most holy place and then babalik na. Sabi ni Ellen White, nakita ko na malapit na at kukunting panahon na lang. So sinuportahan ni Ellen White. So 1851, naniniwala pa rin si Ellen White na si Jesus Christ. After na siya ay magkaroon ng vision. Ito, hindi na sinasabi sa inyo yan, mga kapatid. Kaya dapat nga magpasalamat po kayo sa amin kasi hindi kami nagsisinungaling. Sinasabi namin katotohanan na tinatago sa inyo ng mga bayarang pastor, puro pera lang ninyo ang kinukuha.
Yun nga yung malungkot na eto, kung titignan nyo, historically at saka documented, pero patuloy Yan, pa rin may photocopy ng scan ng sulat mismo, handwritten, sila. written ni, oo. Mm. Kaso ganito yan, yung mga tao kasi na hindi rin nakakaalam sa kanila, kung maririnig kayo at hindi nila napag-aralan or ni-research, sasabihin nila gumagawa lang kayo ng kwento. Pero Well, eto madali nga, yung sabihin yan. sana ma-encourage din sila na mag-research at maghanap nung sinasabi ninyo sa archives. O kasi nga, Yes. mahirap din kasi na pag sinabing, ano lang yan si Pastor Ron, naggaganyan Nagtampo lang lang yan, yan. hindi na pagbigyan dito. Hindi At mabigyan. Madali gawin yan. Hindi nga so, ginawa kay Jesus di ba? pero kung tutuusin, nga, ang layunin dito sa ating ginagawa ay magkaroon sila ng liwanag. Kasi nga talagang itong Amen. mga bagay na ito, itinatago na ito Hindi na ito pinag-uusapan. Kaya siguro inaasahan na lang na makalimutan na to. Yeah, Hindi oo nga. Throughout the at time. mapabayaan na. At ayun, patuloy pa rin ang pag-ahasik ng mga turo na hindi nga naka-align sa totoong ebanghelyo na ating Amen. na-share kaninang first part of the program. Kung Anyway, itutuloy nga natin, Brother Toto, sabi dito ni Opo. Crocer, yes, I know. Yes, I know that Ellen G. Harmon, now Mrs. White, held the shot torture at that time. Kaya nga, kung alam po ninyo yung aking ginawang article, yung The Camden Vision, 1851 Camden Vision, yun yung isang proof po yun na hanggang 1851, naniniwala si Ellen White. Through the vision, nakita daw niya na ang sarado na ang pintuan ng awa. Biruin mo hanggang 1851. Wala nang maliligtas na sanlibutan. Yan po ba ang totoong propeta? Di ba ang totoong propeta gusto niya marami pang maligtas? Samantalang si Ellen White ay kabaligtaran ng totoong propeta. Nasabi niya sarado. No, wala siyang basehan nun. Ito pa masama. Ginagamit pa niya ang pangalan ng Panginoon doon sa kanyang mga sinasabi. I saw, I heard the Lord. I'm sure nasa impyerno ngayon si Ellen White. Ba't ko nasabi so? Kasi hindi naman siya nag-repent sa kanyang mga sinasabing propesya. Ewan ko lang, doon sa Ellen G. White Estate, marami pa kasi doon sa vault ng Ellen White writings na hindi pa napapublish Marami pa thousands ng Ellen White manuscript na sinulat ni Ellen White na hindi pa napapublish. Baka somehow, kahit pa paano, meron sulat si Ellen White doon na I repent of my sins. Kasi malaking yun. Malaking bombshell yun. Kung si Ellen White bandang huli bago siya mamatay noong 1915, July 16, 1915, sumulat siya na sa Ellen White Estate, yung mga sinabi ko noon, ay mali talaga, hindi totoo yung vision ko, nakita ko si ganito nga, sinabi sa akin, patawarin sana ako, Panginoon, tapos namatay siya. Opo.